Majority Leader Aquilino Coco Pimentel, maigi na rin mapag-usapan ang issue sa Senado para mas mabigyang linaw na mapatotoo man o hindi ang naturang kasunduan basta't walang formal na kasulatan o anumang patunay, wala itong bisa at hindi dapat ito pairali ng Pilipinas. It is a he said, she said scenario. So, mga ganyan, basta't mga ganyang scenario, void na po yan. Ayun naman kasi, alam mo, sana kung ganyan lahat mag-isip eh. Yung sises, yung mga ganon, yung sabihin, yung chismis. Yung meron akong alam, wala sa puting uwak. Yung mga chismis, sana wag na kasi nating pinaniniwalaan eh. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, ewan ko ba, parang parte ng natin, ng Olympics natin yan. Yung chismis. Gustong-gusto natin yung chismisan ng chismisan, Di ba? Hindi, pansinin nyo. Eto walang biro ito. Kahit saan ka pumuntang bansa, walang tambay tas nagchichismisan. Bihira. Hindi naman sa atin hindi eh. Parang matik na ito eh. Kailangan, pag uuwi ka sa bahay galing trabaho, dadaan ka muna dun sa kanto na may nagchichismisang magkakaibigan mo. Tas magchichismisan muna kayo bago ka talaga umuwi sa bahay mo. Di ba? Ganun talaga eh. Sa ibang bansa, hindi mo makikita mga nasa Amerika kasi busy ang mga yan sa kakatrabaho. Bibihira ka makakita niya na, tara, chismisan muna tayo dito. Magtatrabaho na lang yan o kaya matutulog na lang yan kaysa sa magchismisan. Lalong-lalo naman sa Japan. Pag yung magchichismisan, bullshit na bullshit nga yung mga eh. Lalo na sa tren, yung pagka nagchismisan kayo. Diba? Sa Pilipinas, hindi kumpleto pag wala. Anong bago ngayon? Anong bagong dokumentong lumabas ngayon? Anong video ngayon? Nagchismisan talaga eh. Diba? Ang hilig natin eh. Eto, ano ba sabi? Sinabi ni ganito eh. Sabi daw ni Pangulong Duterte eh. Bakit di ko nakita si Ma'am Jean Corpus? Wala, hindi siya ngayon sumusulpot. Bakit? At mo gusto makita? Intragere ka, may babablock-block ka pa dyan. Okay. Ayun na, tuloy. Lalo na binabind nyo po ang isang bansa. That is void. Kaya nga, mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan so that future leaders will not even attempt to do this. Sakaling ipatawag si Roque sa Senado, dapat anyay maging handa ito sa ebidensya na magpapatunay sa naturang kasunduan. Kung si Harry Roque ang source ng lahat ng ito, let him be ready with this proof or evidence so that he can convince us that there is really such an agreement. Pero if it is only the word of Harry Roque, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. Sabi nito, pag mag-join ba sa'yo, mapopromote mo channel. Ano tawag mo naman sa akin? Pag nag-join? Gusto mo i-promote ko kahit di ka na mag-join eh. O i-follow nyo yan si Rides Tayo ha. Pag tarantado, wag nyo na i-follow. Pero kung okay yan, i-follow nyo. Hindi mo kailangan mag-join. Gusto mo ako pa mag-join sa'yo eh. Ano na makakala mo sa akin? Dahil lang sa join mo, promote na kita. O yan! Rides Tayo! Follow nyo yan ha! Sagot naman ng dating presidential spokesperson. Well, ang ebidensya, nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko, nabalita noong 2017 pa. So all you have to do is type China, Philippines, no new development, 2017. Lalabas. Yan, China, sige, China. Sabi niya, lalabas daw pag di lumabas to. China, Philippines. Ano yon? No new development. 2017. Pag di lumabas yan, ha? O ba't di lumabas? Wala naman eh.
Puro balita sa ibang bansa to. Ito, sige, Reuters. Ayan. Tingnan nga natin kung nandito si Duterte. Duterte, pag hindi lumabas siya. Wala naman eh. Ayan si Jean Corpus lumabas na ayan. Anyway, alam mo, Lahat yan. maganda, ito sa mga senador, nandyan naman si Cayetano eh. Di ba na dating DFA secretary yan? 2017, I think DFA secretary pa siya eh. Kasi dito sa balita, DFA secretary pa siya eh. Pwede nyo naman siyang imbitahan. Senador din naman siya. Pangalawa, pwede rin naman si Roque para magkaalaman na sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Si Roque ba o si Panelo? Ang gulo-gulo eh. Safety and security, salamat po. So, hindi na ako kailangan ng marap dyan eh. Pero sinasabi nila sikreto yan. Wala namang sikreto dyan. It was an agreement to maintain status quo and it worked dahil mas... Status quo daw. Sige na nga. Hindi, alam mo, di ba natakil na natin to? Ito, bigyan ko lang kayo ng idea. Natakil na natin ito isang araw. Talagang panahon ni Pinoy, yung sekretary natin, sinabi doon sa ambassador ng China na hindi kami magdadala ng construction materials. Ang dadali lang namin pagkain at saka inumin. Okay? Yun ang agreement panahon pa ni Pinoy. So sinasabi ngayon ni Roque, nagkaroon lang ng status quo. Ibig sabihin, kung ano yung dating agreement, itinuloy lang ni Pangulong Duterte. Alam nyo kung saan nagka-problema? Alam nyo kung saan nagka-problema? Nagka-problema po doon sa sinabi mong may gentleman's agreement si Xi Jinping at saka si Duterte. Yun ang problema. Di ba ho? Yun po ang problema kaya tuloy alam mo, ginamit tuloy na lahat ng media na kasi bigla kang pumasok ng ganun eh. Di ba? Bigla ka kasing pumasok ng eksena na ang usapan, ang pinag-uusapan nun, it's about the secret agreement na tanggalin yung BRP Sierra Madre, di ba? Yun yung usapan eh. Tapos bigla kang papasok na, hindi, may gentleman's agreement si Duterte tsaka si Xi Jinping. Na wala naman sa pinag-uusapan. Sa madaling salita, medyo na-jollibee ka dun. Nagbida-bida ka ng konti. Hindi, pasensya na, Spokes Rocky, friendship tayo, pero medyo doon sa part na yun, medyo sumablay ng konti eh. Kasi wala naman pinag-uusapan na ganun. Yung pala, ang ibig mo lang sabihin, there is a status quo. Ibig sabihin, tinuloy lang from Pinoy to Duterte, pero parang saan kasi nanggaling na may gentleman's agreement? Diba? Medyo sumabit. Maka-order nga ng Jollibee. Parang nagutom ako dun sa napakabangong amoy ng Jollibee. O tama na! Mag-aalas 5 na ng umaga, puyat na naman ako. Hindi, na-miss ko lang kayo. Totoo lang, na-miss ko lang kayo. At saka alam mo, eto naano kasi ko nahihiya ako sa napaka-formal na mga doon sa SMNI. Masyadong parang ang bait-bait nila, masyadong parang. Gusto ko pa naman yung maingay. Minsan, diba, si Boss Dada nga, pantakin mo, palamura yun, pero pag naandun sa SMNI, parang nakainom ng holy water. Hindi, alam niyo yung binibigay nilang tubig? Galilee ba yun? Pag uminom ka nun, parang parang naka-holy water to si Dada eh. Ganun, ang bait-bait eh, di ba? Ako kasi hindi ako makapigil. Kaya during the break, sumasayaw ako, hindi nyo alam. Malalaman nyo sa next vlog ko. Habang break, sumasayaw ako. Kasi yung energy ko ba, parang
parang nasusupil. Parang ano ba? Ride na. O sige na, maraming salamat. God bless everyone, ha. See you, ha. Ingat tayo ulit, ha, sa mga gagawin natin sa buhay, ha. Ito, pakinggan nyo na ito. Maganda ito, ha. Panoorin nyo, napakaganda. Sino ba sa inyo may regalong binayaran? Meron ba? Meron ba sa inyong binigyan kayo ng regalo at sinabi sa inyong, huy, ito yung resibo. O parang yung resibo ni Bantag. Meron? Meron dyan? Taas nyo nga yung kamay nyo. Sige na, tataas nyo yung kamay nyo. Binigyan kayo ng resibo. Nung pagbigay sa inyo ng, uy, happy birthday, ito cake ko. Eto. Alam mo kung sino ganun sa... Meron sa akin ganun, eh. Meron sa akin ganun. Alam nyo kung sino? Yung mga girls, bibili ako niya ng cake. Tapos, yung resibo ng cake, bibigay nila kay Toto. Para reimburse sa akin. Buti na lang talaga, no? Hindi ganun ng Lord, no? Hindi, totoo po. Buti na lang hindi ganun ng Lord, no? Pag nagbigay, it's a free gift. Ano ho ba yung free gift na yun? Eto po yun. Maraming salamat po. It's not because good works are not important, but they're not the means to salvation. You and I cannot add anything to what Jesus did for our salvation. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. What is your understanding of the word grace? Grace is unmerited favor. Even in Tagalog we say, uy, wag natin tanggihan yan, grasya yan. It's something unexpected, something undeserved. And that's the meaning of grace. It's a gift. We have been saved through faith. Of course, faith needs to have an object, and that object is Jesus, our resurrected Savior. It's not of yourselves. It is the gift of God. What is a gift? A gift is something that you will receive for free. Am I correct? When somebody gives you a gift on your birthday, sir, do they tell you to reimburse them the cost? Of course not. Why? The gift is free to you, but it costs somebody something. The giver paid it all. That's why it's a gift. The next performance will start momentarily.